Magandang umaga po sa ating lahat, mga kababayan ko. Ito, pag-usapan natin, dating Negros Congressman Arnulfo Teves Jr. humihingi ng political asylum. Kung matatandaan niyo po, itong si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. ay dati na po siyang humingi ng political asylum sa bansang Timor-Leste. At ito po'y na-deny. Nangyari po ito noong Mayo 2023. Yan po yung una niyang apply ng asylum. At ito nga po, no, ito pong si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. ay may hinaharap ngayong kaso sa DOJ, Department of Justice. Ito nga po yung murder, prostrated murder, at attempted murder. At ito pong si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Siya po ay hinuli ng Interpol. Siya po ay naka-red notice. Ngunit ito po ay hindi nadala ng ating legal team ng NBI sapagkat wala po tayong extradition treaty na tinatawag. Yun po kasi ang importante po dyan, dapat po tayo may extradition treaty sa isang bansa. Kaya ang nangyari po, hindi po nila naisama pabalik ng Pilipinas si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. At ito po'y iniimbestigahan sa korte ng Timor-Leste si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. At balak pa po ng legal team ni Congressman Arnulfo Teves na idulog sa UN Security Council para i-apply ng political asylum. Yun po yun. Yun nga po, no? Kaya nga po itong si Congressman Arnulfo Teves talagang ayaw niyang umuwi sa ating bansa sapagkat siya po'y nangangamba sa kanyang kaligtasan. Yun po yan. Kaya inaano ng kanyang mga legal team na mag-apply ng political asylum. At ito pa, China. Binubuli na naman tayo. Paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na lang na binubuli tayo ng China. Diba? At itong dala nating barko kahoy. Oray sa May. Diba? Yan din yung una na nasira. Ngayon, ito talagang sirang-sira. Malaki ang pagkakasira sa lakas ng water cannon na ginamit ng China. Diba? Sa akin sana opinion ko lang po, sana kausapin ni Pangulong BBM si Xi Jinping ng China para kung ano mang dapat pag-usapan, ipag-usapan. Dahil friends to all tayo Diba po? At sana magsalita na si Pangulong BBM. Diba? Kasi marami dyan na kwento-kwento na sabing pro-China. Ako hindi ako pro-China po. Hindi ako pro-China. Ang akin lang po opinion ko lang po. Kasi dapat ang Pangulo po ang nangunguna sa mga ganyang sitwasyon. Kasi ano po yan napaka-sensitive pong usapin yan. Na mahirap yan kung mayroong ibang nagsasalita. Dapat po ang Pangulong BBM lang talaga ang nagsasalita dyan sa ganyang usapin. Kasi yung China po talaga talagang ganyan na po talaga yan. Talagang mahilig yan sila mambarako. Kumbaga, kasi isip nila malakas silang bansa Sila po kasi ang pangalawa ngayon sa buong bansa na superpower. Baka maungusan pa nilang Amerika
Dahil sila po ang pinakamaraming navy ngayon sa dagat. Marami silang barko. Pero alam naman natin na hindi naman talaga uubra yung China sa Amerika. Dahil sila pa rin ang superpower pagdating sa himpapawid. Kaso po ito, dapat po talagang magkaisa tayo. Hindi ba pwede yung mga pro-China, pati si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, pro-China rin, pro-China. Meron daw secret deal. Diba? Tama na po yung mga ganyang bagay. Alam naman natin na politika lang po yan. Alam niyo naman politika. Lahat ng paninira gagawin para lang bumagsak ang isang angat na politiko. Diba po? Malayo pa ho ang 2028 pa po ang presidential election. Malayo pa. Tapos gawaing dilawan yan eh. Yung mga ganyan style, yung sisiraan. Sabihin pro-China para magalit yung mga ano. Diba? Ganun po. Huwag tigilan na po natin yan. Kasi sa ginagawa natin, nasisilipan tayo ng China po. Nasisilip po nila, ito pala, ganon. Kaya magkaisa po tayo, wala na akong pro-China. Huwag na ho natin lahat isisi sa Pangulong Duterte. Kasi si Pangulong BBM na po ang nakaupo ngayon. At alam ko, kayang-kaya ni Pangulong BBM yan. At sana, kung hindi naman po talagang uubra na makausap ng maayos ang bansang China, si Xi Jinping, meron tayong pangalawang hakbang. Diba? Pag hinarang ulit tayo, baka pwede lumaba. Pag binughan tayo ng water cannon, tirahin po natin ng malabanan. Sigurado, talagang hindi sila makakatulog pag sila tira natin ng malabanan. Diba? Gantihan natin. Kasi ganyan na, bully talaga yan si China eh. Dahil ginawa na po nila sa katabi nilang bansa. Katulad ng India. Diba? Nagkaroon pa sila ng bakbakan. Maraming namatay na Indian. Sa Chinese din, meron din. Pero kaunti lang. Diba? Yung pinag-aagawan nila doon, mga border. Diba? Dahil sinakop ng China yung malapit sa kanila doon. May sinakop sila eh. Na bansa, ano bang ano yun? Basta, yung nga, diba? Pero, tignan nyo, diba? Ang China at ang India, anong relasyon nila ngayon ng kailang leader? Member sila ng BRICS. Diba? Yung Brazil, Russia, India, China. Dati BRIC lang yan. Ngayon, meron ng S. BRICS na po ngayon. Sumali na po yung South Africa. Diba po? Ganun, kahit na meron silang hidwaan, nag-uusap pa rin yung presidente nila at ang presidente ng India. At ganun din po dito nangyari yan sa Vietnam. Nagkaroon sila ng bakbakan sa dagat din po. Kasi pinagagawa nila yung Paracel Island. Yung Paracel Island po, kung sa history po ng Vietnam yan, dati po silang monopolyo ng mga Pranses. Dati pong nasakop ang Vietnam ng Pranses. Bago yan naging komunista po. Yung Paracel Island po ay naging teritoryo po yun ng France. Kaya yan, nung malis ang France dyan sa Vietnam, inaari po ng Vietnam yan, yung Paracel Island. Kaso, sa lakas ng power ng China, inangkin po nila yan. Katunayan, binangga pa nila yung mga barko ng Vietnam eh. At yung water cannon din po nila. Yung ginagawa sa atin, ginagawa rin po yan sa Vietnam. Kaya yung Paracel Island yan, inangkin po yan ng China. Na dapat sana sa Vietnam din po yan. Kaya ngayon, ito, alam naman natin po na yung Spratly Island, marami po yan. Hindi lang po tayong nag-aagawan dyan, marami po. Diba? Vietnam, Malaysia, diba?
ano, Indonesia, ano pa ba yan, di ba? Kaya tayo po, yung atin, para hindi na umaagaw, opinion ko po, di ba? Yung ginawa natin sa yung barkong sinadsad natin sa Sierra Madre, di ba? Sa Ayungin Sol, baka meron pa tayo dyan na mga lumang barko, o kaya sa Amerika, meron silang sobrang barko dyan. Isadsad na po natin doon sa Sandy Cave 4, 3, di ba? Para meron tayong bantay, maging station na rin. Diba? Kasi huwag tayong maniniwala sa China na yan. Kasi bully po talaga yan. Anong ginawa nila sa mischief reef? Diba? Dating atin po yan. O, nilagyan nila lang, sabi nila, pahingahan ng mangingisda. Pahingahan. Ang ginawa nila, tinambakan po nila yan. Inangkin na po nila yan, yung mischief reef na dating atin. Diba? Kasi nga po, pasok sa ECC. Diba? Pasok sa ECC po natin yan. At ayan po ay inano ng UNCLOS na parte ng atin yan, ng ating bansa yan. Kaya, ayan po, Pangulong BBM, magsalita na po kayo kasi nagiging magulo po yung ating sitwasyon sa dami po ng mga magagaling. Siyempre, magagaling po talaga sila dahil alam nila yung batas eh. Pero pagdating po sa ganyan po, kayo na po ang salita. Kung hindi po makuha sa pag-uusap, meron tayong pangalawang hakbang. Nakita niyo naman po sa Sandy Cave Port, di ba? Yung kanilang helicopter, yung Chinese helicopter na Navy. Di ba? Helicopter. Bilihin mo, yung hangin na yun kasi 15 feet below eh. Ang lakas ng hangin yan, pinahanginan yung ating mga marine biologists na wala namang ginagawa, di ba? Andun pa yung ating BIPAR at ang mga media, di ba? Talagang pinakikita nila yung kanilang, di ba, pagiging bully at talagang hindi nila yung hahayaang makuha natin. Kaya nga, dapat magkaroon din tayo ng station dyan eh. At ang mga sundalo magbabantay. Kaya kung meron pa tayong barko na luma dyan, isadsad na rin po natin. Kasi alam po nila yan. Alam na po ng kalapit nating bansa at ng China na maraming mineral dyan, lalo ng langis. Anong ginawa nila sa Vietnam? Tinayaw nila yung Parcel Island ng mga oil rigs. Kaya nga, sabi ni Xi Jinping kay Pangulong Duterte na once tayo na tayo ng langis dyan, ay magkakagulo. Diba po? At wala naman pong isinusuko si Pangulong Duterte na teritoryo natin dyan. At si BBM na po, ang presidente ngayon. Take over na po. Ganun po yan, take over na po ni Pangulong BBM. Siya na po ang mamamahala sa iniwan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya siya po ang may kapangyarihan sa ating bansa na yung mga polisiya yan, dapat siya po ang mangula. Kaya Pangulong BBM, yung pangako niyo po na 20 kilo na bigas, sana po matupad na po yun. At sa mga naninira dyan, alam naman natin yan na umamin na po si Makagago. Di ba po? Kaya, ginawa kayo magsabihin na pro-China. Kasi nakikitaan po tayo ng butas ng China. Piliin mo yan. Lalo tayong, ng China kasi di tayo nagkakaisa. Kaya dapat po magsalita na po si Pangulong BBM. Siya na po yung magsalita. Kasi talagang napaka-bully ng China na yan. Yung nga po, ginawa na po nila sa Vietnam, sa India. Diba? Pero sila, maganda pa rin ang relasyon nila kahit na meron silang hindi pinagsamahang maganda eh. Kaya, sa akin lang po, tigil-tigilan na po natin yan. Yung mga ganyang style na
pro-China, pag nagsalita ka pro-China, isisisi kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil pro-China raw, may secret deal pa. Ano ba naman yan? May secret deal ba? Bakit? Yung ibang bansa ba wala bang secret deal? Diba? Itong sa Amerika, wala ba tayong secret deal dyan? Diba? Nakita niyo naman yung Amerika, may base rito sa atin. Siyempre, meron ding usapin yan. Meron ding secret deal yan. Diba? Pero, wala na tayong magagawa dyan kasi si Pangulong BBM na po ang bahala dyan sa usapin na yan. Amerika, kung talagang tunay kayong kaibigan, magpadala kayo dyan ng aircraft carrier ninyo na punong-puno ng warplane, mga F-15, di ba? Kahit pa paano, di ba? Baka masindak yung mga Chino di ba? Ganun po. Kung hindi naman talaga, sabi ko nga po, pag winaterkanan tayo, tirahin din po natin. I-waterkanan natin na malabanan po. Siguradong hindi yan sila makakatulog. Pag yan ang ginamit natin. Diba? Pag humarang, banggain na natin. Diba? Maglagay po tayo sa barko natin na masisira yung barko nila pag binangga. Maglagay po tayo ng ano. Kasi, na po ng ibang bansa na gawain ng China. Talagang napakabuli po. Napakabuli. Kaya, sa mga, ano po dyan, maging wise po tayo. Huwag po tayong makikinig sa mga sinasabing pro-China. At magsuri rin po tayo. Magsuri. Kasi, hindi pwede yung nakikinig lang tayo. Diba po? Kasi, kung hindi po tayo magsusuri at makikinig lang po tayo sa mga, matataas ang pinag-aralan niyan. Pero, hindi po, porkit mataas ang pinag-aralan alam niya po lahat. Diba? Ganun po yun. Umami na ho si Makagago na, diba po, umami na po siya na pangalan pa lang talagang nakakaano na Umami na po na, diba, may pondong po para siraan lang ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Diba? Ganun po yun. Kaya tumigil na po, magkaisa na po tayo. Pangulong BBM, yung pangako niya po na 20 kilo na bigas, marami pong naghihirap. Sana po umaksyon na po kayo. Maraming salamat po sa mga nakikinig at pakipalo na lang po ang aking vlog at pakisubscribe na rin po at pakishare na rin po, pakishare para po malaman ng ating mga kababayan sa ibang bansa. Ingat po kayo palagi at God bless po.